Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao and worldwide. Uy, ngayon po ay Lunes, holiday. Long weekend nga. Long weekend. Pero Ninyo. Ninyo. Sa atin, long work pa din. Pero ngayon nga po ay binabati po natin ng Feast of Sacrifice sa mga kapatid nating mga Muslim. Edil Adha. Edil Adha. Yun ang kanilang kapiyastahan ngayon. Yan ay pagkatapos nung pag-aayuno dahil sa Ramadan. Yun yung Ramadan yun naman. Ba yun? Oo. At ngayon sa ating pong headline sa Break Time, uy, bad news! Naku naman no. May big time oil price hike bukas. Halos 2 piso ang taas presyo ng diesel at kerosene. Binawi agad yung rollback. Binawi ka agad, no? Grabe. Hirit naman na 6.2 trillion pesos na 2025 national budget tiniyak na prioridad ng Kongreso. RH Break Time! China! Inupakan po ng AFP sa ipinakala nitong fake news tungkol sa ROREM mission. 21 Pinoy seafarers na sakay ng inataking MV Tutor nakauwi na ng Pilipinas. RH Break Time! Web-based systems ng Marina nasapol ng cyber attacks, nagpasaklolo sa DICT. Opisyal na sangkot sa PDAF scam, konektado sa Pogo Hub sa Bamban at Porac, ayon yan kay Senator Ontiveros. RH Break Time! Ito, relate tayo dito, abay NTC, kinalampag sa sangkatutak ng mga scammer online. Grabe. Mga text na pang-scam, palpak na SIM card registration, binanatan. Sabi kapag kami SIM card registration, wala nang ganito. Oo, parang mas dumami naman. Dumami pa, totoo yun. Diba? Entrapment sa gun running suspect sa Tarlac na uwi sa barilan, isa ang patay. Ano ba? At marami raw tinamaan na Miss Thea. Damay? Ng mga ligaw na bala. Pati mga alagang hayop. Bakit ganyan? Mga bahay-bahay tinamaan. Ano ba naman yan, no? Nauwi sa barilan? RH Break Time! 5 armadong Chinese at 1 Pinoy kalaboso sa pamaril sa 2 Chinese sa Parañaque. Pangulong BBM pinaunahan ang sambayanan sa pakikiisa sa pagdiriwang ng Idul Adha ng mamamayang Muslim. RH Break Time! Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Ako naman, Thea Pechoker. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! RH Break Time! Bad news. Magpakarga na kayo hanggat maaga pa. Baka biglang humaba ang pila sa mga gasoline station. Kung may natira doon sa Sinueldo nung Biyernes. Kasi kahapon eh. Ayaw nga pala, dahil sa Father's Day pala kahapon. Happy Father's Day. Takin mo kahapon. Ang daming na traffic. Naku, Miss Thea. Bukod sa maraming nagsilabasan sa kanilang mga bahay-bahay. Tapos ang lakas pa ng bursang ulan. Wow! Para may bagyo kahapon hanggang kagabi. Correct. Diyos me. Heto ho. Bad news ho sa mga motorista. May malaki ang taas presyo po ng petroleum products bukas June 18. Sa anunsyo po ng mga oil company, may dagdag na halos 2 piso o katumbas po na 1.75 o piso at 75 centavos per liter. Ang presyo daw po ang dagdag sa presyo po ng diesel.
Samantalang sa kerosene din naman ay nasa halos 2 piso rin ang pagtaas po sa presyo. 1.90 piso at 90 centavos per liter. Kerosene po yan. Medyo relax ng konti sa gasolina, pero taas pa rin. Mataas pa rin. Halos piso nga, di ba? Yung ni-rollback na piso nung isang... Binawi. Wow. Tinaasan pa yung bawi. Biglang bawi, 85 centavos po ang pagtaas sa bawat litro po ng gasoline. Normally po alas 6 po ng umaga bukas ang taas presyo po ng petrolyo. Kaya meron pa kayong mahaba-habang oras para magpa-full tank na ninyo. I-full tank na ho ninyo. Kung may pang-pa-full tank. Kung mayroon pang pa-full tank. Kung hindi naman, pwede naman 500 hanggang kanto lang. 500 muna tayo ngayon. O kaya 1,000. Kung meron pang 1,000. Saka yung iba, Miss Taya. 150. Saka iba, Miss Taya, kapag talagang gipit na, yung mga naipon nilang points sa mga card, ayan! Nagagamit mo. Oo, Nagagamit ko alam rin yan Nagagamit ko rin yan Correct. Pandagdag, di ba? Oo, sayang din eh. Oo, sayang. Sa iba pang balita, prioridad ng Kamara sa pagbubukas ng 3rd regular session ng 19th Congress ang panukalang pambansang budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, agad isusumite ng Malacanang sa Kamara ang National Expenditure Program pagkatapos ng sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. Sa taong 2025, 6.2 trillion pesos ang panukalang national budget kumpara sa 5.768 trillion peso national budget nitong 2024. Samantala, nagkasundo rin sina Romualdez at Senate President Cheese Escudero na patitibayin din ang amyenda sa rice tariffication law. Nakakalula naman yun. Parang hirap bilangin yun. 6.2 trillion. 6.2 trillion pesos. Ano ba naman laki yun? Samantala nagko-cover ako ng Congress dati. Billion-billion pa lang noon Billion-billion lang pinag-uusapan. Bata pa kasi ako noon. Pero grabe, 6.2 trillion. Parang hirap kwentahin sa daliri. Oo, hindi na kaya. Pwede bang makwenta yan sa abacus? Hindi ko sure. Di ba yung abacus yung mga Chinese? Di ba? Palagay ko. Kaya pa yun? Oo, kaya pa. Kaya pa. Hindi na kaya ng mga daliri natin. Pero, daliri sa kamay saka sa paa. Pero hindi na kaya ng budget ko yan. Hindi na kaya ng budget. RH Break Time. Sa iba pang balita, tinawag kong mapanlinlang o misleading at deceptive ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pinakahuling fake news ng China dyan po sa West Philippine Sea. Patungkol ito sa katatapos lamang na rotation and resupply mission Aurora sa Ayungin Shoal kung saan nagkaroon naman ng banggaan ang mga barko ng Pilipinas at ng China. Di ba nambabangga naman talaga China tapos palalabasin nila ng bangga Pilipinas? Muli po iginiit ni Colonel Cerces Trinidad, hepe po ng Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office, na karapatan ho ng Pilipinas ang magsagawa ng RORE. China karapatan ho ng Pilipinas magsagawa ng RORE sa loob ho ng exclusive economic zone ng Pilipinas ho yan. Bakit kailangan paalam sa iba, ipamamahay mo? Oo nga, atin nga yan Diyos mio. Hindi tahasang kinumpirma ni Trinidad ang estado ng RORE mission dahil sa operational umano ang detalye ng humanitarian mission. Pero nanindigan po ang opisyal na ang tunay na issue po ay ang panghihimasok ho ng China sa soberenya ng Pilipinas at yung sovereign rights ho ng ating bansa. Ayon po kay Trinidad, pinatataas lamang umano ng mga aktibidad ng China Coast Guard ang tensyon sa bahaging ito ng karagatan. Karagatan ho ng Pilipinas, hindi ho karagatan ng China. Correct. China balita mo? Chinese naman tayo ngayon. Chinese naman ngayon. Arestado ang 7 Chinese na sakay ng isang barko matapos itong iligal na dumaong sa San Felipe, Zambales. Ayon kay Coast Guard Rear Admiral Armand Balilo, sa Manila International Container Terminal sana sila dadaong, pero dahil sa mataas na anchorage fee ay pinili nilang magtungo sa Zambales. Dito na natuklasan na walang mga legal na dokumento ang barko maging ang mga sakay nitong tauhan.
naman mahaharap sa mga kasong isasampa ng Philippine Coast Guard ang 7 naarestong Chinese. RH Break Time! Nakauwi naman ang bansa ang may 21 tripulanteng Pilipino. 21 Filipino seafarers na nakaligtas mula po sa pag-atake ho ng actually drone strike ba to? Ng grupo o rebelding Houthis sa MV Tutor dyan po sa Red Sea. Lula na mga ito ng Gulf Air Flight GF-154 na lumapag sa NAIA Terminal 3 kanina pong alas 11:10 ng umaga. Bago ho ang kanilang flight mula Bahrain patungong Pilipinas, nakatanggap na po ang mga Pinoy seafarer ng 192 Bahraini dollar. Ang laki pala ng balor ng Bahraini dollar. Ha? Bawat isa. Mahal yan, Bahrain? Bahrain, ha? Magkano nga yung Bahrain money? 30,000 pesos. Wow. Per tao. Ayan. Oh. Wow. Mahal pala, no? 192 Bahrain dollars, 30,000 pesos na pala yun. Una nang sinabi po ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy daw po ang paghahanap ng iba't ibang mga bansa sa isa pang nawawalang Pilipino na nangyari do sa kababayan. Tumalsik ba to nang bumagsak yung missile strike ng Houthi rebels? Kawawa naman ating kababayan, hindi pa rin makita. Ay, susapo. Oo nga, yung Bahrain dinar, 155 pesos, Wow. 0.60. Wow. Basta dinar, malaki Basta yung palitan dinar. yan. Meron din Kuwaiti dinar. Oo. Ba? Diba? Pwede ba doon na lang tayo? Pwede din. Yun na lang ang kitaan natin ng dinar. Dinar. Pwede bang i-convert yung ating piso sa dinar? Oo. Philippine dinar. Wala na tayong susweldohin pagka convert natin sa dinar. Samantala, kinumpirma ng Maritime Industry Authority o Marina na nadali ng cyber attack ang 4 nilang web-based systems kahapon June 16. Sa isang pahayag, sinabi ng Marina na agad silang nag-deploy ng mga empleyado sa kanilang central office upang maaksyonan ang cyber attack. Nakipag-ugnayan na rin ang Marina sa DICT Cyber Crime Investigation and Coordinating Center upang maimbestigahan ang nangyaring pag-atake sa kanilang web-based systems. Sabi pa ng Marina, nananatili silang committed na mapalakas ang kanilang cybersecurity protocols upang hindi na maulit ang nangyaring pag-atake. Austin Bradley Magsino, kumusta na ba Marina ngayon? Dati nating Diyan na ba siya? Dati nating kasamaan yan. Nandiyan siya sa Marina. Abay, matindi yung mga pag-atake. Of course. Apat agad unang iniisip mo dyan, ang gumagawa niya, mga Chinese. Hindi ba? Pwede rin namang inside job. Pwede rin. Pero, syempre, may kinalaman pa rin yung di ba? Kasi, di ba may pantubig natuklasan nga dati, may mga Chinese pala na-employ sa isang ahensya ng gobyerno. Tapos, nasangkot sa ganyan. Naku naman noon. Inatake yung kanilang mga site, website. Naku. RH Break Time! Naniniwala ho si Senadora Riza Ontiveros na ang modus daw po na ginamit sa Priority Development Assistance Fund o PDAP-SCAM ay ginagamit ngayon sa operasyon ng POGO. Ginawa ng senadora ang pahayag kasunod po ng pagkakabunyag nito na konektado si Dennis Cunanan, dating opisyal ng pamahalaan na convicted sa PDAP scam sa Hongsheng Pogo, sa Bamban at sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Kaugnay po nito ay 2 sulat daw po inilabas si Ontiveros bilang patunay sa manoy naging papel ni Cunanan sa pagtatayo ng Pogo. Una po yung sulat ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated kay dating PAGCOR Chairperson Andre Domingo para magtayo ng Pogo na may petsang September 10, 2010. Pangalawa ay ang sulat naman ng Lucky South 99 kay Domingo na may petsang September 20, 2020. Parehong si Cunanan daw po ang authorized na kinatawan ng naturang 2 kumpanya. Inagba ni Senadora Ontiveros, kanila daw po ipatatawag si Cunanan sa susunod na pagdinig para siya ay magpaliwanag.
Samantala, ipinag-utos na ng provincial government ng Pampanga sa lahat ng alkalde sa probinsya na magsagawa ng house-to-house inspections. Ito ay upang malocate ang mga iligal na Philippine offshore gaming operator hubs sa kanilang lugar. Ayon kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, bago pa ilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang impormasyon sa nadiskubring small-scale scam hubs sa Mexico at Bacolor, ay inalarma na niya ang lahat ng mayors na mag-inspeksyon at mag-house to house ang mga kapitan upang tingnan kung may mga pogo sa mga bayan-bayan. Samantala, nakatakda namang mag-issue ng resolusyon sa darating na Biyernes ang provincial government na magbabawal sa lahat ng pogo sa probinsya. RH Break Time! Oy, Miss Thea, sabi ni Michael Samus. Yes? Ang ganda po ninyo, Miss Thea. Lalo na ngayon nakataling inyong buhok. Oo, ayaw umalagwa ng mga kulot ko fresh. ngayon. Maraming pong salamat, Sir Michael. Michael? Kahit pinapawisan si Miss Thea, fresh na fresh. Uy, kasama niya kasi yung kanyang guardian angel. Yes. Ang pangalan nung Elise. Elise, ang guardian angel niya. Elise Yun. Daniel. Hi, guardian angel Elise. Oh, yeah. Mag-work na daw siya eh. Mag-work na ba siya? Sabi ko nga, pwede natin siya i-tandem dito. Ano? Ayan. And also, sabi ni James Anthony Neal, China expert in fake gadgets. Fake gadgets? Binibili naman natin. Also expert in fake news. And also expert in greediness. Wow. Strong words. Hindi ka naman galit na. Sir, nakangiti naman tayo dito sa Pilipinas eh. Kahit na ganyan ang ginagawa ng China sa atin. Standby ho muna sa ating mga ka-break time sa mga malalaking mga balita pa rin po sa programang ito. NTC kinalampag nga po sa naglipa ng mga scammer ngayon. Yun hong palpak na SIM card registration, binanatan talagang palpak na palpak. Dami ko nare-receive, baby. Very creative. Ay, grabe. Magkakaiba ng mga style. Meron ako daw na meron daw akong points na kailangan kong i-redeem. Yun, Tapos meron akong parcel sa post office. Wala yan. Tapos, ito, may katetext lang sa akin. Mainit-init pa. Ikaw. Ay napili. Na makakatanggap ng 6,625 pesos mula sa ganitong link. Ngayon lang. Galing nga. Ba't ako nalalaman? Sumali ka agad gamit ang number na ito at maglagay ng 100 piso para maklaim mo sa 24/7 customer support. Please click the link. Yan yung link. Yan yung mga delikado. Ayan ang delikado. Pag na-click na ho ninyo yung link, delikado na ho yan. Meron pa rito. May humabol pa. Ano? Claim your bonus. Nanalo ka ng 2,760 pesos. Uy! Maglagay lamang ng 50 pesos para makuha ang panalo. Bakit maglalagay ng 50 para makuha yung panalo? Pagka makuha ng panalo, bigay lang agad ng 50. Pwede ba i-charge na yun sa napanalunan? Offset nyo na lang po. Grabe mga scam ngayon. Paki-debit na lang po. Kayo wag ko kayong basta magkiklik ng link. Papatol sa mga ganyan. Delikado ho yan. Baka biglaan na lang kayong mahubaran ng kung ano-anong mga detalye at syempre. Bakit hubaran? Syempre kukunin yung mga data mo, di ba? Yung mga personal information mo. Pati yung bank account mo. Maiden name mo. Di ba? Pati GCash number mo. Di ba? Yan na. Tapos, wow, delikado ho yan. Tapos yung 100 ko sa GCash. Hi, sus apo. Ay, 100 libo? Piso lang Walang libo. RH Break Time! Pilipinas ang oras. Ganap na pong alas 4:32 ng hapon. RH Break Time! Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:39. Ang bilis naman ng oras. Uy, di ba maulan-ulan na pero ang init pa rin? Actually, may mga nabasa nga ako na bakit daw ngayon ganito sa Pilipinas, 2 seasons in one day. Mamaya tirik na tirik yung araw, mamaya bubuhos naman yung malakas na malakas. Ano nangyayari sa atin, Ating alamin mga kaibigan ng update mula sa Pag-asa. RH Weather News!
malaman nga natin, Miss Thea, what is happening? What is happening? Ano, ba't ganito na? Ba't ganitong weather natin? Ano? Magkasama na yata ngayon ng tag-ulan sa tag-init. Correct. Dati 6 months tag-araw, tapos diba? 6 months taglamig. Oo. Ngayon, parang basta in one day. Oo, parang Maya-maya ulan. two in one. Oo. Miss Sir Benny Estareja, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, meron po tayong habagat na nakaka-apekto po sa bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Itong mga nasa western sections, kabilang ang Palawan, Western Visayas, Negros Oriental, and Zamboanga Peninsula, mataas po ang chance na magkakaroon ng pag-ulan overnight at minsan malalakas po ito, kaya mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi ng bansa, lalo na dito sa may parting rest of Mindanao, rest of Visayas, Bicol Region, rest of Mimaropa, Southern Luzon, Metro Manila. Mataas din po ang chance ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na ngayong hapon hanggang gabi na nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras. Hindi siya tuloy-tuloy. And by tomorrow, magbabalik muli ang madalas na maaraw na umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi ng bansa. At tulad nga nabagitin nyo, umaaraw sa umaga at sa tanghali hanggang sa gabi, madalas talaga po yung makulimlim na panahon at mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng habagat. Oo, pero dapat sana, Sir Benny, dapat medyo lumalamig-lamig na, no ho? Dahil umuulan-ulan na eh. Pero parang mas grabe pa yata. Maalinsangan pa rin. Yung alinsangan ngayon, no? Gaano na ba kataas yung mga heat index na tumatama ngayon sa atin, Sir Benny? Yung mga na-experience po natin na matataas na temperatura, doon pa rin sa madalas po sa may norte, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon. Yes, mataas yung heat indices. Minsan nakakapagtala pa tayo ng 50 degrees Celsius or higit pa. Wow. Pero shortly nagkakaroon din ng mga cloudiness at saka mga ulan. Kaya iinit tapos mababawasan yung init. Pero yung pagtaglamig po kasi talaga, mga November pa po yan. November pa. Pero normally kasi pag tag-ulan, di ba dapat kahit paano mabawasan yung init? Yes, bawas init dapat. Bawas init parang lalo pa yatang lumala. Ang peak ng tag-ulan ay July and August. So, ayaw nating hilingin na magkaroon tayo ng madalas na ulan, pero yun yung aasahan natin. Ayun. July and August, asahan ng mga matitindi at malalakas na pag-ulan. Pero sana wala masyadong matinding bagyo, no? Possible magkaroon ng enhancement, yung ini-enhance po yung habagat, but madalas ang mga bagyo ay sa Luzon po dumadaan. Luzon. Pero ano tong nakikita natin sa satellite image natin, Sir Benny? May mga kulukulumpon ng ulap? Madami po. Kapag hapon talaga, nagkakaroon na talaga ng mga tinatawag na localized thunderstorms po. Bakit po hapon? Tsaka parang napansin ko, matinding mga pagkulog kidlat. Oo nga. Parang extreme na yata yung panahon natin ngayon, Sir Benny. Tama ba yun? Bali sa umaga po, nagkakaroon nga ng yung process ng evaporation, kung saan yung mainit na panahon ang siyang nagpo-produce po ng mga water vapor, umaangat sa ating mga katubigan, tapos nagiging mga clouds pagsapit ng hapon, tapos yun yung nagkakos ng mga thunderstorms. Typical, masasabi naman po natin na meron pa rin talagang mga monsoon breaks na tinatawag at saka yung mainit na panahon po pag mga panahon ng Hunyo. Hindi ba nagbago na ngayon yung panahon natin, Sir Benny, na magkasama na ngayon ng tag-init sa tag-ulan? Parang naninibago kasi mga kababayan natin, tag-init tas tag-ulan sa isang araw. Actually, napakaraming layers po ng complications ng ating weather. Una na dyan, siyempre, meron po tayong climate change. Yes. Iba na talaga yung panahon from a few decades ago sa panahon ngayon na mas madalas na nga yung mainit na panahon. Tapos, vulnerable tayo sa Pilipinas kasi nga po, tayo yung malapit sa equator. So, mas daman natin talaga yung init na panahon. Saka yung katatapos lang na El Nino, tapos yung La Nina, maaaring magdala ng mas madalas na ulan towards the end of the year. Mga ganun po mga senaryo natin. Hindi na ba sobrang nipis yung ozone layer natin, Sir Benny? Pero di ba nag-heal na raw yung ozone layer natin? Yun nga po. Yun nga po. Yun yung, alam kong nag-heal somehow yung ozone layer natin. Pero yung kasing pag-produce kasi ng mga nag-i-induce ng climate change, yung mga factories, yung pagbuga ng mga usok sa mga vehicles, patuloy po yan. Tapos wala nang halos puno, ano? Lalo sa urban areas. Deforestation.
Naku, ang daming factor. Naku, Sir Benny. Maraming salamat, Sir Benny, sa mga updates po mula sa Pag-asa. Ano po? Wala naman po. Ingat po. Thank you so much. Ingat po kayo. Si Sir Benny Stareha. Yan, tama yung binabang ni Sir Benny Stareha. Yung talagang, ito na, yung climate change. Correct. Tapos marami pa rin gumagamit ng fossil fuel. Kaya nga sabing, dapat sana bawas-bawasan natin yung paggamit ng mga sakyan. Kaya lang problema, ano naman Mga sasakyan mo? carbon print daw, ganyan. Oo. So, mapapakanta ka na lang ng Heal the World, Yeah, Make it a better wow. place. Michael, nandiyan ka ba? Michael. Ala, kumanta daw ako, baka lalong umulan. Maganda yun. Alin, yung umulan. Sa bagay, para Wag lang malamig. babaha. Para hindi na tayo mag-aircon mamayang gabi. Oo. Pero wag naman sana yung ganun kalakas yung ulan kagabi. Nakakatakot. Alam mo, mas Akala mo natatakot ako bagyo? sa mga kulog kidlat. Ay, oo. Oo. Ayan, delikado yan. Kaya Correct. kapag meron na po kayong nakikita mga gumuguhit na kidlat sa kalangitan, abay, uwi yan na sa bahay. Turn off your cell phones. Ay, oo yun. Saka iwasan yung kayo'y nasa gitna. Oo. No, 'di ba? Baka bigla kasi Ikaw ang target. Kasi parang hanggang nangyayari pala yan na Miss Thea. Para pala tayong lightning arrester. Correct, 'di ba? Kapag nasa open field tayo. Kung sino daw yung pinakamataas sa isang open field, doon daw kasi tatama ang yun. kidlat, 'di ba? Kasong problema ng iba, sumisilong sa mga puno, yung pag tinamaan mo yung puno, delikado ka rin. Ay, sus, Apo. Kaasyan nyo kami, Apo. Apo Diyos. RH Break Ito Time. muna tayo sa mga report, Miss Thea. Mamaya babalikan natin si Miss Let. 21 Filipino seafarers na na-rescue sa Red Sea lulan ng MV Tutor binigyan ng tig 150,000 pesos na tulong pinansyal ng Office of the Speaker. Idetalye mo RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Kaya tig 150,000 pesos ang natanggap ng 21 Filipino seafarers mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at may bahay nito na si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Ang tulong pinansyal ay iniabot ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Welfare Affairs. Ayon kay Asidre, ang ayuda ay mula sa personal na pondo na mag-asawang Romualdez. Pagkilala din ito sa papel ng mga ating OFW na tinaguri ang mga bagong bayani at nakatutulong ng malaki sa ating ekonomiya. Ayon kay House Deputy Secretary General Ponyong Gabonada, maghahanap pa ng tulong ang Kamara sa pamilya ng 21 seafarers livelihood assistance mula sa DSWD at ang Integrated Livelihood and Emergency Deployment Program sa ilalim naman ng DOLE. Matatandaan June 12 nang atakihin sa Red Sea ng Houthi rebels ang MV Tutor lulan ang 22 Filipino crew members kung saan ang isa ay napapaulat pa rin nawawala. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Thank you. Maraming salamat, Milky Riganan mula sa Kamara. Samantala naman, mga mangingisda sa Masinloc, Zambales, abay pinagbawal ng mangisda sa West Philippine Sea. Bakit? Ba't ganun? Atin yun. Oo nga. That's our fish. Yes. Fish be with us. Oh. Wow. Ay, ang lungkot naman ng mga mangisda natin yan. Sa sarili nating karagatan, ibawal na tayo Correct. mangisda. Ano ha? Bakit? Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, Thea, hindi na pinapayagan ang mga mangisda sa Masinloc, Zambales na pumalaot sa West Philippine Sea, partikular na sa Baco de Masinloc na inaangkin ng China. Ayon kay Philip Macapanas, pinagbawalan na sila ng kanilang lokal na pamahalaan na pumalaot sa West Philippine Sea. Simula nang nagbanta ang China na arestuhin nila simula ng June 15 ang mga dayuhan na papasok sa kanilang inaangkin na teritoryo. Ito ay dahil sa pangamba ng lokal na pamahalaan kung ano ang gawin sa kanila ng mga Chinese at baka sa kanila pa magsimula ang kaguluhan. Sabi ni Macapanas, sa malapit na lang sila nangingisda at nangunguha ng mga shell na ginagamit sa mga aquarium. Aminado ito na hindi sumasapat ang kanilang kita kumpara sa 7 hanggang 8,000 pesos na kinikita nila kada linggo sa pangingisda sa Baco de Masinloc. Si Senador Francis Tol Tolentino ay nagkaroon ng town hall meeting sa mga mangisda sa 3 lugar sa Zambales ngayong hapon. Ito ay sa bayan ng Santa Cruz, Masinloc at ganoon din
sa Subic, Samar. So ano assurance lakay ni Senator Tol dun sa ating mga kababayang mga isda dyan? Ang binabanggit ni Senator Tol ay dapat merong unified government approach kasama na ang diplomacy dito sa pakikitungo pa rin sa China kahit itong nangyaring pinakahuling insidente na i-record doon sa resupply ship ng Pilipinas papunta sa Ayungin Shoal. Kasi nangyayari dyan, lakay, parang sinasakal na tayo ng todo ng China. Naiipit tuloy mga mangingisda. Oo, halos hindi sila. na makahingay ating mga mangingisda dyan sa may Zambales. Ha? Yun ang problema nila ngayon, itong mga mangingisda dyan sa bahagi ng Zambales at iba pa nating hindi lang taga Zambales kundi lahat ng mga kababayan natin na nangingisda dyan sa bahagi ng Bao de Masinloc at talagang inaamin nila na tumitindi yung panggigipit sa kanila ng China na doon sa mga lugar kung saan sila dati ay nangingisda. Ay, nakakalungkot lang. Salamat, Lakay Raymond. Balik sa inyo, Ray at Ms. Thea. Thank you so much. Pero sana temporary lang yung pagbabawal sa ating mga mangingisda. No? Parang wala tayong minsan mahirap isipin, no? Wala tayong magawa, no? Dahil sa mahina naman tayo, hindi naman natin kayang tapatan yung pwersa ng China. Mahirap naman na ewan ko lang kung kaya na ba, i-provoke. Kaya na ba nating tawag dito? Makapagsabayan? Maglambing sa sa mga allied kaalyado nating bansa. Na sana maglagay dyan ng mga malalaking mga barko na. Ha? Kaso mo, parang naunahan pa tayo dahil ang Chinese amphibious assault ship sa West Philippine Sea posibleng ipangharas sa puwersa naman ng Pilipinas. Ano ba naman Ayon yan? yan sa isang analyst. Idetalye mo nga ang sinabi niyan, RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Hindi ka nawawala, Edniel. We can hear you. Yeah, we can hear you loud and clear. Edniel. Crystal clear. Hey. Edniel. Nawala. Ay, nawala si Edniel. Yun lang. Hindi tayo marinig ni Edniel. Nasa ano ba si Edniel? Nasa West Philippine Sea ba? Baka wala na rin tayong signal sa West Philippine Sea. Kasi diba, sabi nga nila, diba? Sabi nila kay Raymond, diba? Diba? Nag-welcome to China. Welcome to China sa Pag-asa Island. Kapag nandun ka pala sa laot sa West Philippine Sea, hindi na pala, wala na palang signal ang Pilipinas. Wow. So, dapat maglagay din tayo ng sarili nating tower doon para within our, territory. Oo nga SOS. Correct. Elon Musk. Pwede ba maglagay dyan na Diba? Diba? Para masabi na sa atin pa rin yung West Philippine Sea. Ha? Wow. Atin naman talaga yun to begin with. Kaso kailangan talaga nating, alam mo pagka agawan base kasi tayo. Yun. Tama yun. Laro yan eh. Correct. Parang ganyan laro natin. So pagka wala kang tao sa base mo, pwede yan makonquer. So ngayon kailangan command natin and conquer. Correct. Dapat lagi nating tatauhan ang ating mga poste para walang ibang tatao. Alala ko tuloy yung mga games namin, no? Command and conquer, ano? Diba? Yan yun eh. Correct. Yan yun eh. Yung mag-place ka ng mga, magposto ka ng mga Correct. Balikan nga natin si Edniel Parrosa tungkol sa Chinese amphibious assault ship sa West Philippine Sea na posibleng ipangharas sa puwersa ng Pilipinas. RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lakay Ray at Mistea, pinangangambahan ipantapat ng China sa puwersa ng Pilipinas sa Sabina Shoal ang Chinese landing dock na nakita sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime security analyst na si Ray Powell, posibleng paghahanda ito ng Chinese military laban sa presensya ng Pilipinas, mapamilitar man o Coast Guard, na magpapatrolya o nagpapatrolya ngayon sa Sabina Shoal. Sa panayam ng Defense Press Corps, sinabi ni Powell na maaring hindi ito preparasyon sa napipintong pagsugod, pero posible namang ginawa ito ng China para makapag-deploy umano ng helicopters para makapangharas sa karagatan gamit ang Type 75 amphibious landing dock nito. Pakinggan natin ang panayam kay Powell. For example, if there are additional surveys going on at Escoda Shoal that involve, say, the Marine Science Institute or the Coast Guard, they can quickly scramble helicopters to go intimidate those or harass those. So, I mean, I think that's probably what we're looking at.
Una nang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na ipinadala ng China ang amphibious ship para guluhin ang mga Pilipinong researchers sa lugar. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa presensya ng dambuhalang sakyang pandigma ng China. Ilang linggo matapos kumpirmahin ang military exercise ng nasabing bansa sa loob din ng teritoryo ng Pilipinas, malapit din sa Sabina Shoal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel. Samantala naman, solarization, sandali, ating balikan si Let Narciso. Pilipinas, nasa recovery stage na raw po mula sa epekto ng El Nino. Report mula kay Let Narciso. Miss Let. Ray Mistea, nasa rehabilitation stage na nga daw sa kasalukuyan ang bansa mula sa epekto ng El Nino. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Task Force El Nino spokesman at PCO Assistant Secretary Joy Villarama na mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangunguna sa estado ng pagbangon. Ito'y sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na matinding naapektuhan ng tagtuyot. Kaya sabi ni Villarama, asahan na patuloy pang iikot ang Pangulo sa iba't ibang lalawigan sa mga susunod na araw para sa pamamahagi ng ayuda. Binanggit ng opisyal na 82 na mga probinsya ang target na mahatira ng tulong ng pamahalaan. Bukod sa tig 10,000 pisong tulong pinansyal sa mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda na ipinagkakaloob ng DSWD, hindi bababa sa 10 milyong piso ang natatanggap ng bawat probinsya mula sa Office of the President para sa rehabilitasyon ng mga sakahan at pangisdaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Let Narciso. RH Break Time. Standby, Val Gonzales. Oras, ganap na po ang 4 na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. RH Break Time. Balik po tayo sa ating mga reports. Solarization program daw po ng Quezon City Government. Umarangkada na. Report mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Ay, sinimulan na ng Quezon City Government ang pagsusulong ng mga inisyatibo para sa pagpapatupad ng energy conservation para sa kalikasan. Bahagi ito ng environmental program ng lokal na pamahalaan upang mabawasan ang dependence sa paggamit ng fossil fuel. Sa katunayan ay inanunsyo ng City Government na may 3 gusali na ngayon na nasa compound ng Quezon City Hall ang solar-powered na. Lain kay Quezon City Mayor J. Belmonte, halos 600 photovoltaic solar panels na ang naka-install sa 3 major buildings sa lungsod. Kabilang na dito ang 180 panel sa 15 palapag na high-rise main building, 108 panel sa legislative building at halos 300 panel ang naka-install naman sa Treasury building. Aniya, bukod sa pagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan, nasa 1.5 milyong piso din kada taon ang matitipid ng lungsod sa bayarin sa kuryente. Batay sa plano ngayong taon, 1,000 solar panel ang ilalatag ng City Government para sa mga paaralan at 3 mga lokal na ospital, kabilang na Rosario Maclang Bautista General Hospital, Novaliches District Hospital at Quezon City General Hospital. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala sa iba pang balita, nakiisa si Senator Lito Lapid sa pagdiriwang ng mga Muslim sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ayon kay Lapid, ang naturang okasyon ay pagkakataon para magpanibagong sigla o sa pananampalataya, magpasalamat kay Allah at tumulong sa mga nangangailangan. Isa sa pinakamahalagang petsa sa Islam na Idil Adha na umaalala sa pagpayag ni Ibrahim na isakripisyo ang kanyang anak ayon sa utos ni Allah. Nagpahayag din po ng pakikisa si Pangulong BBM sa pagunita ng mga Pilipino-Muslim sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, hinimok po ng Pangulo mga kapatid nating mga Muslim at lahat ng mga mamayan na maging marunong at matatag sa gitna ng mga hamon sa buhay.
Samantala, arestado ng mga otoridad ang 5 Chinese national at 1 Pilipino na umano'y suspect sa pamamaril sa 2 Chinese sa barangay Tambo, Parañaque City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Cheng Deng Peng Ken alias Tu at alias Liu. Ang Pinoy na suspect ay driver bodyguard umano ng nabanggit na dayuhan. Habang pinaghahanap pa ng pulisya ang iba pang sangkot sa krimen. Batay sa report, pinasok ng ilan sa mga suspect ang condominium unit ng 2 Chinese national at binaril ang mga ito dahil umano sa utang. Nasa stable na kondisyon na ang 2 biktima. Samantala, patay po ang isang 24 anyos na babae matapos namaan daw po ng ligaw na bala na nagmula sa isang entrapment operation ng pulisya sa Hirona, Tarlac. Sa report po ng PNP, nagpapahinga lamang sa duyan ang biktima na si Jella Gragasin ng siya'y tamaan ng ligaw na bala. Ano ba naman yan? Hindi pa malinaw kung kaninong baril nagmula ang tumamang bala sa naturang biktima, pero inulat po na ilang kabahayan din daw po at ilang mga alagang hayop ang tinama din daw po ng mga ligaw na bala. So nagkabarilan, ano ha? 5 armasong na-recover sa enkwentro habang 2 naman ang naaresto. 2 rin po ang bigong mahuli sa mga suspect. At ngayon, sa ating balitang show there, eto na, showbiz. Pwede ba tayo dito? Pwede tayo Chavit yan. Singson magpaparaffle ng 7 milyong piso sa kanyang kaarawan sa Hunyo 21. sali tayo. Sayang naman yan. Sa Friday na to. 7 million pesos. Advance happy birthday kay Apo Chavit Singson. Apo Chavit. Naragsa nga pa nagkasangay, Apo. Happy birthday po, Apo. Aliyay katlo, i-detalye mo. Lakaya Ray at Nisea mamimigay ng 7 milyong piso ang negosyante at dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson sa kanyang 83rd birthday sa June 21. Sa ipinost na video, ipinaalala ni Singson sa kanyang followers na maaari pang sumali sa online raffle. Pwede pa tayong sumali, Nisea, sa pamamagitan lamang ng pagpaparehistro sa binabanggit niyang online application na pwedeng i-download sa mga cellphone. Ito anya ang nakikita niyang paraan para makaiwas sa mga scammer at sa mga nagkiklaim ng premyo kahit hindi naman nanalo. Ayon kay Singson, isa ang mag-uuwi ng instant 7 million pesos habang 600 winners naman ang makakatanggap ng tig sa 10,000 piso. In total ay 13 million pesos ang kanyang ipamimigay. Nilang gagawin ang raffle live at pwedeng mapanood online sa June 21. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yung pala, no? 7 Open million pala, all. isang tao lang pala yun. Yung 1 million. Hindi, 7 million daw eh. Ay, kasi 13 million in total. Diba? Tama ba, Aliyah? Oo. Tapos mag-spin pala yun, papaikutan. Ang sarap. Pero dapat magpa-register ka. Oo. Baka ma-scam. So ida-download mo yung app. Oo, may app na binabanggit si Apo Chavit. Sigurista rin ang manong. Siyempre naman, baka bigla naman siyang ma-scam, ano ah? Totoo. Ay, saka baka maraming kababayan natin ma-scam. Correct. Gusto lang niyang mag-share ng kanyang riches. So sana all, Apo Chavit Singson Kung po. Kung ganyan din ako kaya man, i-share ko din. Mabalin tayo, nga sumali, Apaw. Sali na. Para buong taon holiday. Yun, sarap. Buong taon holiday. Oy, salamat sa tumutok po sa ating balitaan sa break time. Minus po sila kay Mayor Deo Macalma. Nyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sanang saglit ho ang programang Balansyado. Kasama sina Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 7 minutes. Alas 5:07. Hindi tayo nagtagmado na English katapos. See you, Miss Elise. See you. Ay, happy holiday! Okay. Pilipinas ang oras nga ho ay alas 5:07 ng hapon.